Ano ba, Yesha? Bakit ang tagal mo kumuha ng mga pinggan at kubyertos dyan sa kusina? Naghihintay na ang mga customer natin. Bungad na sigaw ni Tia Aida sa pamangkin na si Yesha. Nataranta ang dalaga kung ano ang kanyang uunahin, kaya hindi niya inaasahan na dumulas sa kanyang mga kamay ang isang pinggan na kristal at isang baso. Tumunog sa buong kusina ang pagkahulog ng pinggan, kaya rinig na rinig ng kanyang Tia Aida. Nang gagalait ito sa galit dahil sa narinig. Panibagong baso at pinggan na naman ang binasag ng kanyang pamangkin. Isang sampal ang ginawa dito kay Yesha. Ako ang nagpapakain sa'yo. Binihisan kita upang maging tao. Tapos ito ay igaganti mo sa akin? Sinubsob ni Tia Aida sa lababo ang mukha ng dalaga habang umiiyak naman ito. Nagmamakaawa, natigilan at bitawan na siya ng kanyang Tia Aida. Tia, tama na po. Masakit na po yung mukha ko. Halos walang boses na sabi ni Yesha sa kanyang tiya. Pero hindi pa rin ito nagpatinag at mas lalong sinabunutan at sinubsob ang mukha ng dalaga sa lababo. Hindi ka pa rin ba nadadala? Ano akala mo sa akin? Nagtatain ng pera pambili ng pinggan at baso na nababasag mo araw-araw? Singhal nito sa kanya at madaling tinulak siya. Ang kawawang dalaga ay nasubsob lamang sa sahig. Bago umalis ang kanyang Tia Aida, kumuha ito ng pera sa kahera at agad na umalis na walang pasabi patungo sa pasugalan ni Mang Tomas. Habang si Yesha naman, iniinda pa rin ang mga natamong sugat. Ngunit kahit masakit man, ang sugat ay dinala niya pa rin sa labas ang menudo at tinola na order ni Karen, ang daily customer niya. Anong nangyari sa mukha mo? Ba't ang gulo-gulo ng buhok mo? Natataranta na tanong nito sa dalaga nang bumungad pagkalabas na dumurugo ang kanyang pisngi at ang buhok naman nito ay parang kinahig ng manok sa sobrang gulo. Umiling naman si Yesha. Nag-away lang kami ni Tia Aida. Alam mo naman ang tiyahin ko na yun. Para bang pinaglihis sa sama ng loob? Aniya kay Karen. Ngumiti ito para hindi mahalata na nasasaktan. Masama naman talaga ang ugali ng tiyahin mo na yun. Ewan ko ba sa'yo? Pwede ka naman magtrabaho sa iba. Maganda ka naman at may pinag-aralan. Bakit hindi mo kayang umalis sa pangangalaga ng tiyahin mo na dragon? Tanong ni Karen habang inaabot sa kanya ang medicine kit na dala-dala nito palagi. Kung pwede lang, Car. Nagawa ko na yun dati pa. Pero hindi pwede. Dahil ako lang nagbabantay kay Tia Aida. Dahil wala itong mga anak. Maamo na sabi ni Yesha. Umirap si Karen sa dalaga dahil sa sinabi nito. Hindi porket tiyahin mo siya, papayagan mo ang sarili mo na itrato niya ng ganyan. Nalulugi na rin ang tindahan niyo dahil sa mga ginagawa niya. She's wasting your money. Yung kita niyo, dun sa pasugalan ni Mang Tomas. Humalukip-kip ang dalaga habang si Karen naman ay nilagyan ng bulak at betadine ang kanyang pisngi. Isang iwi ang pinakita ni Yesha dahil sa sobrang sakit. Sa susunod lumaban ka naman. Hindi naman masamang lumaban paminsan-minsan, Yesha. Anito, bago nilagyan ng bandage ang mukha ng dalaga. Paano kung di ko kaya? Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Tanong nito habang inaayos ang medicine kit. I think I have to go. May pasok na ako eh. Pasensya ka na. Tumawag ka na lang sa akin kapag need mo ipalinis yung sugat mo. Tinapik ni Karen ng dalaga at isang mahigpit na yakap ang ginawad nito. Mag-ingat ka sa tiyahin mo. At kung maaari lang, iwasan mo na rin muna yung gumalaw-galaw. Huwag mo na rin muna kontrahin yung tiyahin mo. Baka mas lalo na lumala ang gulo sa pagitan nyo. Tumanaw si Yesha sa hamba ng pintuan kung saan nakatayo si Karen at umalis na nga si Karen dahil ito'y papunta na sa kanyang trabaho. Hindi naman talaga masamang lumaban. Pero kung sakaling aawayin ko si Tia Aida, saan ako pupulutin? Sa kalsada o sa bangketa? Tanong niya sa sarili at napabuntong hininga. Ilang saglit pa ay may malakas na kumatok sa pinto kaya madalas ito nataranta at inayos ang sarili. Baka andito na ang Tia Aida niya, nalasing o baka naman talo sa sugal. Bubuksan na po.
Sigaw ng dalaga habang binubuksan ang pinto. Sa kasamaang palad, ay tumama sa kanya ang isang mabigat na kamay sa kanang pisngi niya. Hindi pa nga gumagaling ang sugat nito, may panibagong sakit na naman siya nararamdaman. Tia Aida naman galit na naman kayo sa akin dahil talo na naman kayo sa sugal, kaya ako na naman ang pinagbubuntunan mo ng galit. Saad nito sa tiyahin, habang dahan-dahan na tumulo ang luha sa mga mata. Tumaas ang isang kilay ng Tia Aida niya. Tila ba nagulat dahil sa unang pagkakataon, ay nagsalita na rin siya. Laban dito. Bakit ang konti ng benta natin? Magsabi ka nga sa kanya siya, Yvonne. Saan mo dinadala ang perang kinita ng tindahan natin? Akmang sasampalin niya pa, pero agad niyang nasalo ang kamay nito. Winaldas mo sa pagsusugal. Nakalimutan mo na ba, Tia Aida? Tila ba may himig ng pang-aasar sa boses ng dalaga habang tinatanong ang kanyang tiyahin. Ang tapang na nadarama ng dalaga ay agad na nawala na makita sa sandaling kinuha ng tiyahin ng isang hanger at agad yun tinapon sa kanya. Natamaan sa ulo ang dalaga, pero buti na lamang ay hindi ito dumugo. Isang hilaw ng ngiti ang pinakita ng kanyang tiyahin. Baka nakakalimutan mo, Yesha. Nasa pamamahay kita. Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo, kaya matuto ka sanang lumugar. Singhal nito at agad tinapon sa sahig ang mga kubyertos at pinggan at baso. Isang nakakabinging tunog sa sandaling lumapat sa sahig ang mga nabasag na kubyertos. Matutulog na ako at dapat paggising ko malinis na mga kalat na to. Anang kanyang tiyahin bago umakyat sa taas upang mamahinga. Isang hikbi ang namayani sa mga sandaling yon. At ilang saglit pa ay mas lalong lumakas ang hikbi ng dalaga habang inaayos ang mga kalat. Bawat gabi ay gano'n na lamang ang senaryo sa bahay na to na tila ba normal na lang na nangyayari. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-asa nito na makakaalis din siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Kamusta na yung sugat mo? Bungad na tanong ni Karen habang naka-uniforme pa ito. Maaga pa lamang ay bukas na ang karinderya nila Yesha dahil ang harap nito ay isang ospital, kaya may mga staff at ibang nurse na kumakain doon sa kanila. Isang panibagong araw na naman para kay Yesha. Panibagong araw na kumayod at mabuhay para kumita ng pera. Natutulog pa ang kanyang tiyahin kaya payapa ang umaga ng mga sandaling yon. Ayos na yung sugat ko, Car. Maraming salamat sa gamot na binigay mo sa akin kagabi. Tumigil na rin siya sa pagdurugo. Ngumiti pa siya para ipakita kay Karen na masaya at ayos lang siya. Sure ka ha? You can call me if you need some help pa. O siya nga pala, pabili ako ng 2 pansit at 1 nitong palabok. Yun lang ba? Wala ka nang idadagdag sa gusto mo? Tanong ni Karen, pero isang tango lang kanyang natanggap. Mabilis na sinandok ni Yesha ang mga order ni Karen at ibinigay ito sa kanya. 500 ang binigay ni Karen sa dalaga, pero hindi ito tinanggap ng babae. Karen smiled. Keep the change. Tip ko na sa'yo dahil masarap naman talagang luto nyo. At kung maaari lang, huwag mo isumbong sa Tia Aida mo, okay? Maraming salamat talaga, Karen. Tumango lamang sa kanya si Karen. At umalis na ang dalaga sa harapan niya. Ilang saglit pa lamang ay dinagsana ng customer ang karinderya at abala sa pagkukwenta ng kinita si Yesha nang may baritonong boses ang kanyang narinig. Do you have lasagna here? Tumingala si Yesha upang matignan kung sino ang nagmamay-ari ng baritonong boses na yon at agad na nabitawan ang kanyang ballpen na hawak. Isang lalaki na may mapupungay na mga mata, umiigting ang mga panga, at kung nakamamatay lang ang pagtingin, ay kanina pa namatay ang dalaga. Hindi niya ata narinig ang binata dahil kahit ang pagtibok ng puso niya ay hindi niya maramdaman ang mga sandaling yon. Miss, I'm asking you, do you have lasagna here? Anong lasagna? Walang lasagna po dito, spaghetti lang. Kahit spaghetti nga pala wala dito. Natatarantang saad ni Yesha dahil tila ba nawawala ito sa kanyang sarili. Tumawa naman ang lalaki dahil sa narinig at pinigilan ng sariling umisi. He thinks that Yesha is cute right now.
Sino nga naman ang hindi mahuhulog sa isang mistisa na mapupungay ang mga mata na may mahabang buhok? Maliban sa gandang taglay ni Yesha, mabait at masipag din ito. Never mind. How much is your noodles? Tinuro nito ang pansit na umuusok pa dahil kaluluto lang. Ang sosyal? Noon lamang napansin ni Yesha ang suot ng binata. Isang navy blue na polo at isang gray na pants. Naka-Rolex na relo ito at ang sunglasses nito ay Prada. Sa palagay ni Yesha ay may sinasabi sa buhay ang binata. Nasanay si Yesha na puro tambay o driver ng tricycle na lalaki ang bumibili sa kanilang tindahan kaya nakapagtataka na may naligaw na isang binatang mayaman sa lugar nila. 15 pesos lang ang pansit namin. Can I ask? What's 15? Hindi mapigilan ni Yesha ang tumawa dahil sa narinig kaya ang mga tao doon ay dumapo ang tingin sa kanya. Namangha ang mga ito dahil sa unang pagkakataon, narinig nilang tumawa ng ganon kalakas si Yesha. Why are you laughing, miss? I'm literally asking you what's 15 because I don't know what it is. There's nothing wrong about that. Saad nito. Nilabas ito ang wallet at agad na lumantad sa harapan ni Yesha ang mga puro asul na bill ng binata at ilang cards na alam niyang ATM. Kaya hindi nakapagtataka na talagang mayaman ang binata. Is it 15,000 ba? Tanong ng binata sa kanya habang binibilang ang pera sa harapan ng dalaga. Nagulat si Yesha at nataranta dahil sa ginawa nito. Ano bang ginagawa mo? Sabi ko 15 pesos, hindi 15,000. Itago mo nga yung maraming pera mo na yan dahil maraming nakakalat na magnanakaw dito. Baka mas snatch pa yung wallet mo. Tinulungan ni Yesha ang binata na ibalik ito sa kanyang wallet dahil maraming mga tao nakamasid sa kanila. Ano bang naiisip ng lalaking to at naglabas ng ganun kalaking pera? Bulong ni Yesha sa sarili. I have to go, miss. Thank you for the pansit. I hope this will taste good. Dahil babalik ako dito kung masarap. Here's 1,000 and keep the change. Kumindat ito at agad na umalis sa harapan ni Yesha at sumakay sa kotse nito. Tulala si Yesha na tila ba hindi makagalaw sa mga sandaling yon. Hindi man lang hinayaan ng binata na makapagsalita si Yesha dahil agad na nitong pinaandar ang kotse at agad na umalis sa lugar na yon. Natigilan ng dalaga habang hawak-hawak ang 1,000 sa kanyang kamay, tiningnan niya at sinuri kung totoo ba ito o baka nananaginip lang siya. Bago pa man bumalik sa sarili si Yesha, dinampot na ng kanyang Tia Aida ang 1,000 sa kanya at sabay binatukan siya. Tia Aida! Sigaw ng dalaga dahil malaking pera yon at nalulugi na sila. Pero ang kanyang tiyahin ay puro lamang pagsusugal ang ginagawa. At pag-inom ng alak ang inaatupag nito kapag nananalo. Pero ko naman to, kaya akin na to. Sigaw ng tiyahin niya habang tinatahak ang daan sa pasugalan. Lunod na ito sa Mahjong at sa Tong Its. Hindi alam ni Yesha ang gagawin, kaya napaupo na lamang siya sa pagod na nadarama sa mga sandaling yon. Nasa abroad ang ina niya at minsan lamang magpadala ng pera dahil nag-iipon daw ito pauwi ng bansa. Pero ilang taon ang lumipas, nag-iipon pa rin to. Minsan nga, iniisip ni Yesha na wala na siyang ina. Natuluyan na siyang inabandonan nito. O baka may bagong pamilya na ito sa Canada, kaya hindi na nakabalik. Isang luha at ilang saglit pa ay hindi niya na napigilang umiyak dahil sa kanyang masamang kapalaran. Kung maaari lamang makaalis siya sa bahay na iyon, nagawa niya na. Masyadong masakit at hindi niya nakaya ang bigat na nadarama. Wala na siyang masasandalan dahil wala na siyang kaibigan maliban kay Karen. Sumapit ang gabi ay hindi pa rin nakabalik sa kanilang tahanan ng kanyang tiyahin dahil sa hinala ni Yesha na nalulong na ito sa sugal o baka nasa inuman na naman to. Habang abala na nagliligpit si Yesha ng mga gamit at ilang natirang ulam na nilagay niya sa food container, ay saka naman bumusina ang isang sasakyan. Hala, sarado na po kami. Bumalik po kayo bukas. Ani Yesha, habang sinusuri ng mabuti ang isang lalaking nakaitim na polo na bumaba ng sasakyan. Itim na sasakyan at nakaternong itim din ang binata.
Does Ida live here? Sino ho? Ida Evangelista. Tumango ang dalaga, tanda ng pagsang-ayon. Opo, pero wala po ngayon sa bahay si Tia Ida. Nasusugalan pa siya. She doesn't know how to pay her debt. And yet nagsusugal pa rin siya? Tanong ng binata kay Yesha. Debt? Kung ano man po yung pagkakautang ng Tia Ida ko, siya na lang po yung tanongin niyo dahil wala po akong kinalaman dyan. Nagtataka na sagot ni Yesha. Kailan pa nagkautang ang tiyahin niya? Baka ang mga nakalaban nito sa pagsusugal, dun siya nagkautang. Pagkumbinsi ni Yesha sa sarili, dahil tila ba ilang saglit ay bubunot na ng baril ang binata na nasa harapan niya. The man in front of her stared at her from head to toe, na tila ba sinusuri siya nito. Naghilamos muna siya, bago hindi man lang nakaharap sa binata dahil sa mga oras na yun ay magulo ang buhok niya. Tinali niya na lang ito dahil ayaw niya naman magmukhang bastos at magmukhang pangit sa harap nito. If she doesn't want to pay, kindly place your price. How much are you, my lady? Tanong nito sa dalaga kaya agad na nagtaka si Yesha. Nainsulto siya sa sinabi ng binata sa kanyang harapan. Anong sabi mo? Umalis sa tindahan si Yesha at agad na hinarap ang binata. Galit na galit siya dahil sa pagiging antipatiko ng lalaking nakaitim. I repeat my question, my lady. How much are you? I can buy you. 100, kapalit ng pamangkin ko, Nikolay. Mabilis na dumako ang tingin ni Yesha sa nagsalita at agad na bumungad sa kanyang tiyahin na may hawak na bote ng alak. Ngumisi pa ito at agad na tinapik ang balikat ng binata. Naiinis ako ngayon, kaya ibebenta ko na yan. 100 at hindi na ako uutang sa'yo dahil bayad na ako. Ito na ang bayad ko sa utang ko. At akin ang 100 piso dahil iinom pa ako ng alak. Marahas na tinulak ni Tia Aida si Yesha, kaya napasubsob siya sa matigas na dibdib ng binata. Kunin mo na yan, wala naman yung kwenta sa buhay ko. Pabigat lang, kaya inabandona ng nanay niya eh. Tumawa pa ng malakas ang kanyang tiyahin, habang si Yesha naman, nagsisimula nang mamula ang mga mata at naiiyak na siya dahil sa mga masasakit na salitang natanggap niya sa kanyang tiyahin. Ang akala ng dalaga ay wala nang sasakit pa sa mga suntok, sa bunot at pananakit ng kanyang tiyahin. Dahil nakaya pala siya nito ibenta sa halagang 100 kapalit ng alak. Ibabayad din siya dahil sa utang nito sa sugal. Nagwawala si Yesha sa mga pagkakataong yun at mahigpit siyang niyakap ng binata na tila ba pinapatahan siya. Ngunit nais niyang kumawala sa bisig nito. Hindi mo ako pwede bilhin dahil ako lang kasama ng tiyahin ko. Baka mamatay siya dahil sa akin. Wala mag-aalaga sa kanya. Sigaw ng dalaga habang pilit winawak siya ang mga braso ng binata, pero agad na natigil nang binigay ng binata ang hinihiling ng kanyang tiyahin. 100 kapalit niya. 100 kapalit sa buhay na walang kasiguraduhan sa kamay ng mga binata. Paano nalaman kung isa kang serial killer o baka isa kang drug dealer? Sigaw ni Yesha habang nagpupumiglas. Dahil wala na itong nagawa nang kargahin siya ng binata at agad na pinasok sa sasakyan. I'm not a goddamn drug dealer. Then bitawan mo ako. Habang nasa loob ng sasakyan, ay tanaw mula sa bintana ang masayang mukha ng kanyang tiyahin na sumasayaw pa dahil may 100 pera to. Hindi napigilan ni Yesha ang umiyak sa loob ng sasakyan. Hindi niya pa rin matanggap na sa halagang 100 nagawa yun ng tiyahin niya sa kanya. Matatanggap niya na hindi siya minahal nito. Pero lingid sa kanyang kaalaman na mas mahal pala ng kanyang tiyahin ang pera na hawak nito kahit sa sobrang liit na halaga. Para itong Diyos na sinasamba ng tiyahin niya. Can we go now? Tanong ng binata, kaya tumango na lamang si Yesha. Tila ba nawala ng boses ang dalaga dahil sa pagsisigaw nito kanina. She doesn't love you. Hindi niya ito pinansin at napasandal na lamang. Bago pa siya tuluyang lunurin ng antok,
ay narinig niyang nagsalita ang binata. "You're my slave now?" Nagising na si Yesha at tumambad sa harapan nito ang isang magandang bahay na napapalibutan ng iba't ibang halaman. Isang mansyon ito na may fountain sa harapan. Akmang bubuksan na ng dalaga ang pinto ng sasakyan nang binuksan na ito ni Nikolay at hinawakan ng kanyang kamay upang gabayan siya sa pagbaba. Isang tipid ng ngiti lamang ang kanyang binigay. "Kaninong bahay ito?" "Mine." Maikling sagot ng binata sa kanya. Isang lalaki na naka-formal na damit ang humarap sa kanya. Yumuko ito bilang paggalang at ilang saglit pa, humarap din ito sa lalaking kasama niya. "At your service, madam. I'm Jackson, the second hand of Sir Nikolay." Saad ng lalaki naka-formal na damit. Ngumiti si Nikolay at agad na inakbayan si Jackson. Hinarap ng mga mata ni Nikolay ang mapupungay na mata ni Yesha. "Don't call her madam because she's my slave. Just give her a room." Tumango sa kanya si Jackson at agad na inalalayan ni Jackson si Yesha papunta sa ikalawang palapag kung saan naroon ang maid's quarter. Tumambad sa harapan ni Yesha ang isang magandang kwarto na may pink na pintuan at ang bedsheet at pillowcases na pink ang nakanyang nadatnan. Kaya namangha siya dito. "This is your room now. Kakatok na lamang ako kapag tinawag ka ni sir." Saad ni Jackson at agad sinarado ang pinto. At sa mga pagkakataon na yon, naiwan sa silid si Yesha at hindi niya napigilan na ihiga ang sarili sa kama, sa isang malambot na kama na umaasang magpaparaan sa kanyang mabigat na damdamin at maghihilom sa kanyang sugat sa mga sandaling yon. Mayaman nga siya pero mukhang antipatiko at cold naman. Saad ni Yesha sa kanyang sarili habang nakahiga at agad na inayos ang higaan. Ang kasiyahan na nadarama ng dalaga ay agad nawala nang may 3 beses na kumatok ng malakas sa pintuan niya. Agad namang bumangon ng dalaga at kinakabahan man, ay agad niyang binuksan ang pintuan at bumungad sa kanyang harapan si Jackson. Pinapatanong ni Sir Nikolay kung nagugutom daw ba kayo. Akmang iiling na sana si Yesha nang kumulo ang kanyang tiyan. Tipid na ngumiti ang dalaga kay Jackson upang takpan ang pagkapahiya niya. "Diyos ko, sa lahat ba naman ng pagkakataon na kumalam ang sikmura ko ngayon pa talaga?" Bulong niya sa kanyang sarili. "It's fine. I'll lead you to the dining. Para kumain na po kayo." Pinauna siyang pinalakad ni Jackson at ilang saglit pa, nauna ito habang ang dalaga ay tahimik na sumunod sa kanya. "Ikaw lang ang babaeng dinala ni Sir Nikolay sa bahay na to. Maybe you're special to him." Ani Jackson habang tinatahak ang koridor papunta sa dining. Tila pa isang palasyo ang bahay ng binata dahil sa mga paintings na nakasabit sa dingding at ilang chandelier na sumisigaw ng karangyaan sa buhay. "I was sold to him." Tipid na saad ni Yesha na siyang nakapagpatigil kay Jackson sa paglalakad. Nalilito man ay tinanong siya nito. "Ngayon lang nangyari to. Magkano ka?" "100." Hindi maiwasan ng dalaga na mahiya. Maging si Jackson ay nagulat sa sinabi niya. "Sa ganong halaga ka pala nabili ni Sir Nikolay? You must be worth it para dalhin ka ni Sir Nikolay sa bahay na to. After all, out of his 9 houses, ito ang bahay na pinaka-importante sa kanya." "Ha? Bakit?" "Dahil sa bahay na ito niya dadalhin ang babaeng ihaharap niya sa altar. Yun ang pinangako niya sa kanyang ama na neurosurgeon at sa ina niyang attorney." Tama nga ang dalaga sa hinala niya na hindi lang may kaya sa buhay ang binata kundi ubod dito ng yaman. Hindi niya rin inaasahan na lahat ng parte ng pamilya nito ay professional. Baka nga may kapatid pa ito na doktor o di kaya teacher. Hindi napansin ni Yesha na nasa harapan na sila ng dining at tumambad sa kanyang harapan ang kulay brown na malaking pintuan. Isang tipid ng ngiti ang ginawad ni Jackson bago marahan na buksan ang pintuan at tumambad sa harapan ng dalaga ang isang mahabang mesa na may eleganteng disenyo, mga plato at kubyertos na kumikinang.
Natitiyak ng dalaga na mahal pa sa kanyang buhay ang mga presyo na yon. Let's eat. Malamig na saad ni Nikolay sa kanya. Inayos niya ang kanyang sarili at umupo sa isang bakanting upuan sa kanang bahagi habang nasa gitna naman ng binata. You can eat whatever you want. Tumangulang siya at agad na kinuha ang isang bowl ng ulam na may lamang menudo. Nagtataka siyang tumingin kay Jackson dahil sa mga simpleng ulam na nakahain doon. Huwag ka na magtaka, yan ang mga paborito niya. Ani Jackson sa dalaga. Umawang ang bibig niya dahil hindi niya akalain na kumakain ng simpleng ulam si Nikolay. Wala sa aura nito ang kumakain ng ganon. Akmang isasarado niya na ang kanyang bibig, ay marahan siyang sinubuan ni Nikolay ng kutsara na may lamang kanin at menudo. I'm just doing it now. I don't care about you tomorrow. Nawala ang kislap sa mga mata ng dalaga nang sinabi ng binata. Tipid niyang nilunok ang sinubo ng binata at ilang saglit pa ay tumahimik ang buong kapaligiran. Tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig at namayani ng mga sandaling yon. Natigil lamang katahimikan ng parehong maglapat ang kanilang kamay sa pitchel na may lamang juice. Let me do it. Maautoridad na wika ni Nikolay, kaya wala nang nagawa si Yesha na tanggapin ang alok ng binata. Hinayaan niya na salina ng kanyang baso ng orange juice. Baka bukas, antipatiko at cold ka na sa akin. Mahinang bulong ni Yesha sa sarili na hindi narinig ng binata, pero tumaas lamang ang kilay nito sa kanya. You can start cleaning the whole house tomorrow. Just make sure na kahit konting alikabok wala akong makikita. Tumayo ang binata sa pagkakaupo at agad na sinenyasan si Jackson na sumunod sa kanya. Bago pa man umalis si Jackson, ay umuko ito sa dalaga at dahan-dahan na sumunod kay Nikolay. Anong whole house? Sa tingin mo ba kaya ko yun? Sigaw ng dalaga pero tila wala nang narinig si Nikolay at marahas na sinarado ang pintuan ng dining room. Samantala, naiinis na minamap ni Yesha ang sahig ng living room at tagaktak ang pawis niya. Maaga pa lamang nagising na siya at naabutan na wala na sa kwarto si Nikolay kaya nagdiwang siya. Pero agad na wala dahil sa pagkainis nito sa kanya dahil buong bahay naman ang kanyang lilinisin. At nasa living room pa lang siya. Ang mga kisame ay may agyo pa at ang hagdanan sobrang alikabok. Nang umulan ng pagiging antipatiko at suplado, siguro nasalo niya lahat. Singhal ni Yesha habang hinahampas ang feather duster ang mga unan sa living room. Naiinis pa rin ang dalaga at kinuha ang basahan. At binasa iyon sa timba na may lamang fabric softener na amoy lavender. Agad niyang sinimulan ng paglilinis sa hagdan. Ilang saglit pa ay mas lalong nainis ang dalaga dahil nasa 12 baitang pa lamang siya pero masakit na ang balakang niya. Kaya walang humpay ang pagmumura niya sa binatang si Nikolay. Bakit pang laki-laki ng bahay na to? Hindi ko to malilinis na ako lang. Mangiyak-ngiyak na bulong niya sa sarili. Natapos na siya sa paglilinis sa hagdanan, kaya naisipan niya muna umupo sa isang baitang na hagdan at nang maisip na siya lang ang maglilinis ng lahat ng yon, mas lalo siyang nainis at nakaramdam ng pagod. Pagod ka na ba, ma'am? Pagpasensyahan mo na si Sir Nikolay. Nakapagtataka na may pakipapala siya sa ibang tao. Akala ko nga committed lang yung sa negosyo niya eh. Biglang pagsulpot ni Jackson na galing sa ikalawang palapag. Tumingin ang dalaga kay Jackson na may pagtataka sa mga mata nito. Paanong walang pake ang isang yon? Halos sakalin o patayin na nga kami. Tinig niyang isang boses kay Yesha. Kahit ano pa pong sabihin mo dun sa lalaki pinaglihi sa sama ng loob, ay para siyang nakalunok ng freezer sa sobrang lamig. Singhal ng dalaga. Kung kaya, dapat tunawin mo ang nagyayelong pagkatao nun. Nasa iyo ang pusta ko, ma'am. Pahabol na sigaw ni Jackson, pero tila ba walang narinig si Yesha dahil sa emosyon nitong kinakain ng kanyang sistema. Bubuksan na sana niya ang main door nang marahas itong bumukas at sa kasamaang palad, tumama ng malakas ang ulo ni Yesha sa doorknob
kaya kaagad na humandusay sa sahig ang dalaga. Nakita ito ni Jackson at agad na bumaba. Natataranta habang sinisigaw ang pangalan ng dalaga. Yesha! Yesha! Sir Nikolay, saan ka na ba? Naiiyak at natataranta na sigaw ni Jackson. Saktong bumukas ang main door at pumasok si Nikolay na may kausap sa phone, pero agad din niyang nabitawan nito nang makita ang katawan ni Yesha na nasa sahig. What the hell happened, Jackson? Umiiling si Jackson habang natataranta. Nanginginig ang mga kamay nito na tila ba hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam, Sir Nikolay. Nasa ikalawang palapga ko kanina nang makita ko siyang nasa sahig na. May bukol siya sa ulo. Did she hit her head on something? Tanong ni Nikolay pero walang nakuhang sagot. Tiningnan na mabuti ni Nikolay ang paligid at doon niya na-realize ang nangyari nang mapansin ang doorknob at muling inalala ang nangyari kanina nang papasok na sana siya para sagutin ng emergency call. Kasalanan ko, Jackson. Teka, dadaling ko siya sa kama ko. Kumuha ka ng ice bag. Ilalagay ko sa ulo niya para mawala ang bukol. Nagmamadaling kinarga ni Nikolay ang walang malay na dalaga at agad na dinala sa kwarto niya. Dahan-dahan niyang nilapag sa kama si Yesha. Napakurap ang binata dahil sa unang pagkakataon nasilayan niya ang maamong mukha nito. Merong mahabang pilikmata na tila ba humahalik sa pisngi dahil sa kahabaan. At dumako ang mga mata ng binata sa labi ng dalaga na tila ba pinaglihi ito sa watermelon sa sobrang pagkapula. You're so beautiful. How can your aunt treat you like hell when you deserve a gentle life? Bulong nito habang hinahaplos-haplos ang buhok ng dalaga. Sir Nikolay. Bumalik sa tamang wisyo si Nikolay dahil dumating na si Jackson, dala ang kanyang inuutos. Tinupi naman ni Nikolay ang kanyang polo hanggang siko at dahan-dahan na inilapat ang ice bag sa noon ni Yesha. Tulog at walang malay pa rin ito. Pero hindi maiwasan ni Nikolay na maakit sa labi ng dalaga na tila ba kay sarap halikan. I wonder how it tastes. Bulong ni Nikolay sa sarili pero hindi niya napansin na narinig yun ni Jackson, kaya inasar siya nito. Anong titikman niyo, sir? Ngumisi ito, pero pinipigilan lang dahil matalim na tumingin siya sa lalaki. Such a gossiper. Ipagluto mo na lang ako ng menudo na may peanut butter. Tinaboy na nito si Jackson, pero hindi maiwasan na mahuli siya ni Jackson dahil sa kakaibang titig niya sa dalaga. Umiibig na bang antipatiko kong senyorito? Tanong ni Jackson sa sarili habang bumababa para ipagluto ang kanyang mahal na senyorito. Nasaan ako? Bakit puro itim ang furniture at bakit itim ang kortina ko ngayon? Tanong ni Yesha nang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang estrangherong silid. I was kidnapped? Nakidnap ba ako? Huwag po, please lang, huwag ako. Wala po akong ipangraransom. Binenta nga lang po ako sa halagang 100 eh. Naiiyak na sigaw niya at lalong nagtaka dahil lumabas sa restroom si Nikolay na walang damit maliban sa tuwalya na nakabalot sa katawan nito. You're so annoying. Napalitan ng pagkainis ang takot na nadarama ng dalaga. Binalot ng pagkairita ang mukha niya at hindi mapigilan na itapon ng isang unan kay Nikolay na agad namang nasalo ng binata. Ang yaman-yaman mo, pero antipatiko ka. Bakit nakapag-cooperate ka pa sa mga kidnapper para kidnapin ako ha? Wala naman kayo makukuha sa akin maliban sa... Maliban sa? Maliban sa katawan ko. Porket maganda ang hubog ng katawan ko, ibebenta niyo na ako agad. Who told you that you're pretty? Tiningnan niya ang dalaga na tinakpan ng buong katawan ng kumot dahil sa pagkataranta nito. I don't believe that your body is pretty not until I see it. To see is to believe, right? Ang bastos mo naman. Lumabas ka nga rito at utang na loob magbihis ka nga. Sino ba naman ang hindi mahihiya kapag nasa harapan mo ang isang super meal na ulam? Biceps na pwedeng sakalin ka at 6 na abs na talaga namang nakakatakam. Agad na sinampal ni Yesha ang sarili dahil sa mga naiisip ng mga sandaling yun. You can taste me if you want. You can touch these abs if you want. Just tell me.
Ayoko nga. Utang na loob. Lumabas ka rito at hayaan niyo na ako mabuhay. Umirap ito at lumabas nga ng kwarto. Kaya dahan-dahang bumaba si Yesha at nilibot ang paningin sa buong silid at tumambad sa kanya ang isang frame na nasa ibabaw ng aparador. Teka lang, si Sir Nicolay ito ah. Nakaupo ang binata sa isang damuhan habang may hawak-hawak na chips and coke sa isang kamay. Malawak ang ngiti nito. Nakasuot ng isang hoodie, parang nasa isang picnic ang lalaki dahil samat na nasa damuhan. Marunong naman palang umiti ang isang yun. Bakit hindi siya umingiti ngayon? Mas gwapo naman pala siya kapag nakangiti eh. Yung abot tenga. Aalis na sana siya nang may ma-realize siya. Kung may frame ni Sir Nicolay, kung ganun paano ako nakapunta dito? Hindi pala ako nakidnap at posibleng kwarto ito ni Sir? Nauntog ka kasi kanina sa doorknob, kaya kinarga ka niya papunta dito at ginamot yung bukol mo. Nilapag ni Jackson ang dalang juice at sandwich. Kumain ka muna, mukhang pagod ka kanina. Kakalinis ng bahay eh. Jackson, bakit pa iba-iba ang treatment ni Sir sa akin? Sadyang ganyan ba siya o assuming lang ako? Nung nakaraang araw ang sama niya sa akin. Wala din ako idea. Yumuko ito at agad na umalis sa harapan ng dalaga. Agad namang nilantakan ni Yesha ang dalang pagkain ni Jackson dahil kanina pa siya gutom at pagod. Malapit nang gumabi dahil sa sinag ng araw na sumisilip na lamang sa bintana ng kwarto ni Nicolay. Hindi maiwasan ni Yesha na mamangha sa tanawin dahil sa ganda ng sunset na nasa labas, kaya agad siyang nagtungo sa labas ng kwarto. Bumaba na, tumigil siya at dahan-dahan na umupo sa playground na nasa likuran ng bahay. Noon niya na lamang napansin yun, kaya umupo ito sa isang swing at dahan-dahan na pinikit ang mga mata dahil sa simoy ng hangin na nadarama niya. Ang ganda pala dito. Maganda nga. Napamulat ang dalaga dahil sa baritonong boses na nasa tabi niya. Bumungad sa kanya si Nicolay na nakaupo na sa isang swing, pero hindi niya maalis sa isipan na nakatingin si Nicolay sa kanya habang sinabi yung salitang maganda. Ako ba yung maganda o yung sunset? Biro niya sa binata, pero pinisi lamang ni Nicolay ang kanyang pisngi. Both, I guess. Nagtataka man, ay hindi na pinansin ni Yesha dahil tumingin na lamang ito ulit sa tanawin at hinayaan ang katahimikan na lamunin silang dalawa ng kanyang amo. Lumipas ang isang buwan at paulit-ulit lamang ang senaryo sa mansyon. Nang isang araw ay may hindi inaasahang marinig si Yesha na sisira sa kanya. Ano na lang ang gagawin mo kapag nalaman ito ng dad at mom mo? Boses yun ni Jackson. Natitiyak ni Yesha dahil umaga yun at siya ay nagugutom kaya bumaba siya ng kusina at nadaanan niya ang kwarto ni Jackson. Pero may narinig siyang sigawan kaya lumapit siya upang pakinggan. I have no plans on dumping her. Hindi ko siya binili para lang mawala sa akin. And when did I agree for that stupid arranged marriage of mom? Boses naman yun ni Nicolay na tila ba galit na galit dahil dumagundong yun sa buong kwarto ni Jackson. Kung wala ka naman plano kay Yesha, ba't di mo na lang siya hayaan? Pwede mo naman siya i-recommend na magigaya ng ibang kaibigan mo, Nicolay. I can't. I just can't let her go. Then do something. Don't agree to that stupid arranged marriage and fix your life. Nang marinig yun ni Yesha ay hindi niya napansin ang sarili na umiiyak at nagmamadali siyang lumabas. Yesha, andito ka pala. Kanina ka pa ba rito sa kusina? Tanong ni Jackson sa kanya. Nasasaktan man, ay pinilit ni Yesha nang umiti sa harapan nito para huwag mag-alala si Jackson. Kararating ko lang, gusto ko kasi sana kumain ng pasta pero mukhang tinamad na ako magluto kaya mamaya na lang siguro. Balik muna ako sa kwarto ko. Maglilinis pa ako mamaya at maglalaba. Did you hear something? Tanong ni Nicolay sa kanya. Agad naman siyang umiling. Wala po. Hindi po. Yumuko ito agad at umalis sa harap ng dalawa. Habang tumatakbo ito papunta sa itaas, ay nag-uunahan namang tumulo ang kanyang luha dahil sa kanyang narinig kanina. Paano nagawang sa isang linggo? Ay kakaiba ang trato sa kanya ni Nicolay, ay nahulog siya sa binata. Ngunit sa pagkakataong ito,
Malalaman niya ikakasal pala ito sa iba? At nakalaan na pala ang lalaki sa iba? Ang sakit mo naman sa akin, tadhana. Pagmamaktol niya, pero may sumisigaw sa baba, kaya agad niyang tiningnan yon. At nagmamadaling bumaba sa hagdan at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na lalaki na nakaupo sa couch at ngumiti ito sa kanya. Sinuri niya ito na mabuti at doon niya lang napansin na si Mr. Lasagna pala ito. Mr. Lasagna? Nagtatakang tanong nito sa binata na nasa harapan. Wait, you're that tindera, right? The one who sold me pansit? Tanong nito kaya napa-oo si Yesha. What are you doing here? Are you my cousin's mistress? Tanong nito at agad na tinawag si Nikolay na kalalabas ng galing kusina. She's not my mistress at kailan pa ako nagkapag-asawa? At nagkaroon ako agad ng kabit, Rafael? Then who is she? What she's doing here in your mansion? Katulong ko. Any problem with that? And her name is Yesha. Dumako ang tingin ni Rafael kay Yesha at isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ng binata. So can I take you out, Miss Yesha? Oo naman po, pwede naman po. Mabait naman kayo sa akin kahit dati pa eh. Natatawang saad ni Yesha at napalunok naman si Nikolay nang makita ang ngiti ng dalaga. You can't take her out. Agad na hinarap ni Rafael ang pinsan at nagtataka man ay tingtanong. Why not? She doesn't belong to you and besides, katulong mo lang naman siya, di ba? Tumalim ang titig ni Nikolay sa pinsan at hindi na napansin na nakagat nito ang sariling labi kaya may konting dugo na lumabas sa labi nito sa sobrang gigil. I don't care, just don't take her out, Rafael. Maautoridad na sabi ni Nikolay at agad na hinawakan si Yesha sa braso at agad na dinala sa kwarto nito. Ano pa? Nikolay, masakit! Nauutal na wika ni Yesha dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Nikolay sa braso niya. Never mind. Then go! Lumabas kayong dalawa at sumama ka dun sa mokong na yon. Nagtataka naman si Yesha at agad siyang buwaba para humingi ng tawad sa inasal ng kanyang amo. Pero umiling lamang si Rafael. Bit-bit ang juice na hawak, ay agad na hinigit ni Rafael ang braso niya papalabas ng bahay. At tumigil nang umupo si Yesha sa isang bench sa garden na nasa harapan ng mansyon. Pasensya ka na kay Nikolay ah. Lately kasi hindi rin namin alam ni Jackson kung ba't ganyan siya eh. I understand him, no worries. At alam ko kung bakit ganyan yan. Pumapag-ibig na talaga ang isang antipatiko. Natatawang saad ni Rafael sa kanya. Ha? Bakit? Hindi kita maintindihan. Ano sinasabi mo? Tanong ni Yesha sa kanya pero hinayaan lang siya ni Rafael. Hindi sinagot ng binata ang tanong niya, kaya mas lalo siyang nagtaka. Ikakasal si Nikolay, di ba? Hindi ko lang kilala kung sino yung babae. Pero accidentally kong narinig yung tungkol sa kanila. Napakibit balikat si Yesha at binaba ang tingin. Tila ba pinipigilan ng sarili na wag maiyak. Maaaring hindi ganun kaganda ang buhay na meron si Yesha kasama ang kanyang tiya Aida. At hindi pa niya naranasan na ma-inlove sa mga lalaki. Dahil bantay sarado siya ng kanyang tiya. Ngunit mukhang tama nga ito. Tama ang sinabi ng kanyang tiya Aida sa kanya. Na masakit magmahal. Lalo na kapag ang minamahal mo ay may mahal na iba. Mas mabuti kung kayong dalawa mag-usap tungkol dyan dahil baka ipaliwanag niya sa'yo kung anong nangyayari. Life is so unfair. Kung sino pa yung gusto mo, bawal maging sa'yo. Tinapik ni Rafael ang balikat ni Yesha at agad na nagpaalam na aalis dahil may emergency na pupuntahan. Gusto mo ba ihatid kita sa gate? Alok ni Yesha dito pero umiling lamang ang binata sa kanya at kumaway. Naglakad si Yesha pabalik ng mansyon. Pero ang kanyang isipan ay gulong-gulo dahil sa mga narinig at hindi niya pa rin pinapansin ng dalawa. At tuloy-tuloy lang siya sa pagpasok ng kanyang silid. Yesha, can you open the door please? Can we talk for a while? Mahinang sigaw ni Nikolay sa labas ng kanyang silid. Pero tila bingi naman siya dahil kahit anong katok nito ay hindi niya pinapansin. Yesha, open this damn door! Mas lalo naging marahas ang pagkatok ng pinto,
Kaya walang nagawa si Yesha at binuksan yon. Sinalubong niya ang masungit na tingin ni Nikolai. Her eyes met his eyes. Napalunok si Nikolai dahil doon. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Dahil sa mga sandaling magtama ang kanilang mata, tila ba nalunod ang binata sa sobrang ganda ng mga mata ni Yesha. Masama ang pakiramdam ko, sir. Hindi ako makalinis ng buong bahay. I don't need you to clean my house. I just want to take you out for a picnic. Tatlo tayo nila Jackson, no worries. Tinulak papasok ni Nikolai si Yesha papasok ng kwarto nito. Go, pack your things. We will wait for you downstairs. Magpaganda ka palalo, okay? You're pretty now, but make yourself prettier. Hindi naman ako sumang-ayon sa gusto mo ah. Ano to? Palagi ko nalang susundin na gusto mo? I don't need your approval. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kaya gawin mo na lang ang sinasabi ko. Cold na saad ng binata, sa kamarahas sa sinarado ang pintuan. At wala nang nagawa si Yesha, kundi kumuha ng gamit niya na dadalhin sa kanilang pag-alis. Pagbaba niya sa living room, ay tahimik na naghihintay sa kanya ang dalawa. Agad na kinuha ni Jackson ang dalang bag, and she was wearing a floral dress and a cute sandals na pinaresa ng cute na pink na headband. Ngumiti si Nikolai dahil sa angking kagandahan ni Yesha at mas lalo pa itong gumanda ngayon. Tahimik ang biyahe ng tatlo habang dahan-dahan namang nagmamaneho si Jackson, samantalang silang dalawa sa backseat ay tahimik lang. Parehong nakatanaw sa bintana at namamangha sa magagandang tanawin na kanilang nadadaanan. Si Jackson ang kusang bumasag ng katahimikan nilang tatlo. Gusto niyo ba magpatugtog na lang ako? Hindi sumagot ang dalawa sa kanya kaya nagkusa na lang ito. Tumugtog ang intro ng Tadhana. Hindi alam ni Yesha kung bakit sa sandaling yon na pagkarinig niya ng intro nito ay si Nikolai ang una niyang naisip. In love na nga ba siya? O sadyang hindi lang talaga siya sanay sa pakikitungo ng binata sa kanya? Ano ba naman yan, Jackson? Palitan mo yung kanta. Reklamo ni Nikolai kay Jackson kaya walang nagawa ang lalaki kung hindi palitan ng kanta. Tahimik ang biyahe habang nilalamon ng ibang bagay ang isip ni Yesha. At hindi nila namalayan na nakarating na sila sa Cole Park kung saan sila magpipiknik. Tahimik ang lugar na yon. May malapit na lawa at ang ganda ng tanawin dahil ang lugar ay malapit sa isang bundok. Maraming puno at sa bawat ilalim ng puno ay may swing na nakalagay. Itulak mo ako sa swing, Nikolai. Sure, why not? If dun ka magiging masaya, then I will do everything that will make you happy. Abot tenga naman ang ngiti ni Jackson nang makitang masaya ang dalawa at nagtatawanan pa. Dahil yun ang unang beses na narinig niyang tumawa ng ganong kalakas ang kanyang amo. Yun ang unang beses niyang makita ang tunay ng ngiti ni Nikolai habang nag-aayos ng kanilang pagkain. Hindi niya talaga maiwasan na maging masaya para sa dalawa. Nakawin ang bawat saglit habang ang araw ay tumitirik pa. Habang ang ulan ay bumubuhos pa. Habang nasa inyo pa ang panahon. Mahinang bulong ni Jackson habang pinapahira ng liver spread ang tinapay. At dahan-dahan yung kinagat. Habang ang dalawa ay masayang nagtutulakan sa swing, ay agad na nagutom si Yesha kaya nagreklamo siya. Kaya bumalik sila kung nasan si Jackson at nakiupo na rin doon. Ano bang gusto mong kainin? Yesha, you want some fries, hotdog, pizza, or sandwich? Turo ni Nikolai sa mga pagkain na nakalatag sa mat. Pero isang pilyong ngiti lang ang sumilay sa labi ni Yesha at kinuha ang chips at isang bottle ng Coke. You know that it's not healthy, remember? Chips and Coke is not the best combination. Kalmadong saad ni Nikolai kay Yesha at kinuha ang kamay ng babae para kunin ang chips at Coke at pinalitan niya ng sandwich at isang sterilized milk. Ngumuso ang labi ni Yesha dahil sa ginawa ni Nikolai. Pero wala na siyang nagawa at tinanggap na lang niya ang binigay na pagkain nito. Binalot ng katahimikan ng paligid. Tanging huni lamang ng ibon at malakas na simoy ng hangin ang maririnig. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Nikolai, may tumatawag sa binata. Agad niya itong sinagot pero nakakunot ang noon nito, tanda ng pagkainis sa kausap sa telepono. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas? Don't come to my house or
kill you. May pagbabanta sa boses ng binata. Ang kaninang masayang aura nito ay agad na nawala dahil agad na nagpaalam sa kanila at umalis. Gumawa ng nakakarinding ingay ang kotse nito. Tulala na naiwan sa damuhan si Yesha, habang matalim namang nakatingin si Jackson sa kotse ni Nikolai na papalayo. Sino ba nakausap ni Nikolai para maging ganun ang reaksyon niya? At iniwan niya pa tayo dito Tanong ni Yesha. Nagtataka dahil sa inasal ni Nikolai sa kanya. Kanina lang ay malambing at sweet ito. Pero nang dahil lang sa tumawag sa phone, agad na balewala sila na parang hangin. Bakit ba kahit ikaw ay hindi rin makasagot? Pinagmumukha niyo ba akong tanga? Maawa naman kayo sa akin Utang na loob. Sabihin niyo naman sa akin. Ang sasabihin ko sa'yo na ikakasal sa iba si Nikolai. At binili ka lang dahil bored siya nung una. Pero kalaunan nahulog din siya sa'yo. At ang nakausap ni Nikolai kanina ay si Aryan, yung babaeng pakakasalan niya. Naitakip ni Yesha ang kanyang palad sa bibig. Napahawak din siya sa dibdib habang pinaprocess ang lahat ng nalaman tungkol kay Nikolai. Bakit hindi niyo lang man ako sinabihan, sir? Sana nagawa ko siyang iwasan. Sana nagawa kong iwasan yung nararamdaman ko. Bakit yung tinago sa akin to? Tumingin sa itaas si Jackson para pigilan ang sarili na huwag malungkot. Dahil maski siya nasasaktan, na makitang nasasaktan ng dalaga. Halika na, umuwi na tayo. Baka hanapin ka pa sa akin. Saad ni Jackson at agad na dahan-dahang sinuportahan si Yesha patayo pero ayaw ng dalaga kaya lumuhod din ito para pumantay. Tumayo ka na dyan, fix yourself. Ayusin natin to. Tahimik namang sumunod si Yesha kay Jackson at agad na pinara ng binata ang dumaang taxi. Binalot ng katahimikan ng dalawa habang tinatahak ang daan pabalik sa mansyon. Pagkabalik nila ay nagtataka si Yesha dahil sa maraming sasakyan na nakahilera sa labas ng mansyon. Kabado man, ay agad na pumasok siya sa loob at bumungad sa kanya si Nikolai na masama ang tingin at isang babae na tila linta kumakalingki sa binata. Maganda naman ito at mukhang mayaman. Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Yesha dahil sa mga pagkakataon na yon naguguluhan na ito lalo na lumabas ang mga matatanda na natitiyak ni Yesha na magulang ni Nikolai at ng babae. Who is she, Nikolai? Kailan ka nagkaroon ng cleaner? Na umaas ng senyorito Nikolai. Hindi napansin niyo ni Yesha at hinayaan na mag-explain si Nikolai sa kanya. Baka sakaling ipaglaban siya nito. Pero sa isipan ni Yesha, sino nga ba siya sa buhay ng binata? Isa lang naman siyang katulong na binili sa halagang 100 piso. Hindi ko lang siya katulong. How could you say that to her? She's the one that I love. Hindi ako magpapakasal kung hindi siya ang pakakasalan ko. Stop being ridiculous, Nikolai. You know she's nothing. Sa akin ka naman talaga, di ba? Ako yung una, di ba? Malambing na tanong ni Aryan sa binata at ngumuso pa ito. Ang sarap ingudgod sa simento ang uso niya. Ani Yesha sa kanyang isipan. We're not together, Aryan. Kailanman hindi ako mahuhulog sa kagaya mo. Now leave. Wag na wag niyong subukan na offeran siya ng kahit gaano kalaking pera kapalit ng pag-iwan sa akin. Dahil hihigitan ko pa mga pera niyo. Now leave. Get out of my house. Galit na sigaw ni Nikolai na dumagundong sa buong living room ang boses. Hindi pa tayo tapos, Yesha. I'll make sure you will regret this. Katahimikan na siyang bumalot sa buong kapaligiran. Pabalik-balik ang sulyap ni Jackson sa dalawa hanggang sa kusa na itong umalis sa harapan nila at tumungo sa kusina. Lumipas ang gabi at hindi nagpansinan ng dalawa. Malakas na katok ang ginawa din ni Nikolai sa kwarto ni Yesha at ilang saglit pa, bumukas na ang pinto ng dalaga. Sa ganoong paraan, naging marupok ang dalaga dahil sa panunuyo ng binata sa kanya. Pero ng gabing yon, iba ang nangyari sa kanilang dalawa. Malagkit na tumingin si Nikolai sa dalaga at hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito. Inipit ito sa tenga, sabay bulong ng mga katagang, nagpakalma sa dumadagundong na pintig ng puso nito. Napakaganda mo, Yesha. Ikaw lang ang pakakasalan ko at ihaharap sa altar.
At sa pagkakataon na yon, ay tila ba sumayaw ang ihip ng hangin dahil sa malakas sa pag-ihip nito na mas lalong nagpalamig sa gabi. Kaya ba binili mo ako ng 100 piso? Kasi wala kang barya nun? O dahil sa yun ang gusto ni Tia Aida? 100 piso kapalit ng walang humpay na happiness? Saad ng binata sa kanya. Antipatiko ka, alam mo yun? Ikaw ang antipatiko na nagpapababy sa akin. Ilang saglit pa ay dahan-dahan na naramdaman ni Yesha ang mainit na labi ni Nikolay sa kanyang leeg at mga kamay na naglalakbay sa buong bahagi ng kanyang katawan. Yesha giggled at hinayaan ang binata na kargahin siya papunta sa kama at doon bumagsak at ang dalawa ay naglaro sa apoy. Mga mapupusok na labi, mga impit na boses na tila ungol ang pumuno sa buong silid. Mahal na mahal kita, Yesha. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, but I know deep inside my heart, I know that I love you. Hinalikan ni Nikolay ang noon ng dalaga, na kasalukuyang natutulog dahil sa sobrang pagod sa ginawa nila. Sumapit ang umaga pero mahimbing pa rin natutulog ang dalaga. Kaya agad na naligo at nagbihis ang binata dahil pupunta pa ito sa trabaho. Pero bago pa man siya umalis, isang banayad na halik ang ginawad niya kay Yesha. Babalik ako mamaya, mahal ko. Ilang saglit pagkatapos umalis ni Nikolay, ay nagising na rin sa wakas si Yesha at dahan-dahan na pumunta sa restroom para maligo. Masakit ang kanyang pagkababae, kaya dahan-dahan lang ang kanyang pagkilos dahil kahit paglalakad, masakit din ito. Inis na inis siya at puro pagmumura siya habang naliligo. Nagbihis na siya pagkatapos. Dahil tinatamad, nag-bathrobe lamang siya at dahan-dahan na pumunta sa vanity mirror at umupo sa vanity table. Para suklayin ang kanyang buhok, nang maabutan siya ni Jackson na paika-ika sa paglalakad, kaya mas lalo siyang nainis. Napasinghap si Jackson dahil hindi siya makapaniwala sa nakita. Ano nangyari sa inyo, madam? Nahulog ba kayo sa hagdan? Alam ba ni Sir Nikolay to? Saglit tatawagan ko siya. Natatarantang wika ni Jackson at agad na kinuha ang phone at nagmamadaling tinawagan ng binata. Pero busy ang kabilang linya. Baka nasa board meeting. Saad ni Yesha habang sinusuklayan ang mahabang buhok. Hindi niya maiwasan na mapuna ang kagandahang taglay nito. Kamukha mo po si Brooke Shields nung kabataan niya, madam. Kaya pala nahulog si Sir sa inyo eh. Talaga ba, Jackson? Wala akong piso rito para bigyan ka sa pang-uuto mo sa akin. Mataray na sagot ni Yesha sa kanya. Tumawa lamang si Jackson dahil doon at niyaya ng mag-umagahan ang dalaga sa baba. Mabilis na lumipas ang oras, kaya gabi na naman. Pero hindi pa rin dumarating si Nikolay, kaya hindi maiwasan na mag-alala ni Yesha. Dahil baka kung napano na to. Hating gabi na wala pa rin ang binata. Kaya umiyak na si Yesha dahil nasa isip nito ay baka umalis na ito at sumama dun sa tunay na pakakasalan. At naiwan na lang siya mag-isa sa mansyon, kaya mabilis siyang nag-impake. Pinipigilan siya ni Jackson sa kanyang gagawin pero hindi nagpapigil si Yesha doon. At patuloy pa rin sa pag-iimpake. Ganon kasama ang kanyang loob. Hindi ko na siya kailangan. Kala ko ba pipiliin niya ako? Kung hindi rin naman, edi aalis na lang ako. Pakisabi sa kanya na hindi na ako babalik. Ayoko na siyang makita. Kahit ni anino niya, ayoko na masilayan pa. Pero sa kasamaang palad, ang binata ay lunod sa alak. Dahil sa pilit tinatanggi ang nararamdaman para kay Yesha. Kanina pa nito hindi pinapansin ang tawag ni Jackson sa kanya. Pero nagring ulit ang cellphone niya kaya tamad niya itong sinagot. What do you want? Cold na sabi niya. Lalo na't lasing na lasing siya sa mga pagkakataong yun. Umalis na si Yesha. Umalis na ang babaeng mahal mo. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Nikolay at agad na nahimasmasan at agad na umuwi pabalik sa mansyon at bumungad sa kanya si Jackson na mangiyak-ngiyak na sa living room. Hindi na nagtanong pa si Nikolay at nagbadali itong magpunta sa itaas
Pero bumungad sa kanya ang cabinet na nakabukas at mga damit na nasa sahig. Hinanap niya ang purse na binigay niya kay Yesha dahil andun pa ang ibang cash na binigay niya. At halos lumuhod siya sa sahig at ginulo ang buhok. Nikolay was a mess right now. Magulo ang polo, lasing na lasing, mga mapupungay na matang nagsusumamo na bumalik ang babaeng pinakamamahal niya. Pero hindi na babalik sa kanyang babaeng pinakawalan niya. Nang madaling araw na yon, ay dalawang puso ang sumisigaw sa sakit at hinanakit. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero tila ba yun hindi ibinigay ng tadhana para sa kanila. I would want to be remembered as the girl who ran away. Huling sambit ni Yesha habang sumakay sa barko, pero nakatingin sa lugar na handa na niyang iwan. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang mall habang tahimik na sumasakay ng escalator si Nikolay, ay namataan niya ang isang pamilyar na figura, kaya agad siyang bumaba at sinundan niya ito. Pero agad naman ito naglaho na parang bula. That was so weird. I thought it was Yesha. Saad ni Nikolay kay Jackson sa cellphone, na agad siyang sinermonan na nababaliw lang. How many times do I have to tell you na hindi na magpaparamdam o magpapakita sa iyo si Yesha? Pangaral ni Jackson, pero hinilot lang ni Nikolay ang kanyang sentido nang may naapakan siyang nabasag, kaya tiningnan niya ito. Isang pink na hair clip ang kanyang nasira. Lumingalinga siya sa paligid pero wala namang batang babae na naka-hair clip. Sigurado si Nikolay na may kapares ito dahil may ganon ang anak ni Jackson na hair clip. Hair clip po! Isang batang babae na may curtain bangs na nakasuot ng lavender floral dress ang nakahanda ang kamay at tinuro naman ng hair clip na hawak-hawak ni Nikolay kanina. Hi baby, para sa'yo ba to? Tumangulang ang batang babae, kaya isang tipid ng ngiti ang sumilay sa binata. Bago niya nilagay sa kanang bahagi ang hair clip na nabasag niya kanina, hindi naman halata na may sira ito. Ang ganda ng bata. Yun ang nasa isip ni Nikolay dahil kamukha ng bata ang babaeng hinahanap ng puso niya. Where's your mommy baby? Are you alone ba? Hindi sumagot ito pero tinuro nito ang isang babaeng nakatalikod na bumibili ng ice cream sa ice cream shop habang hawak din ng isang bata na naka-floral dress pero pink naman ang suot nito. Let's go to your mommy, okay? Hinawakan ni Nikolay ang batang babae at agad napunta sa babaeng nakatalikod. Tinapik ni Nikolay ang balikat ng babae kaya agad itong humarap. Hinawi ng babae ang kanyang mahabang buhok bago tignan ng tumapik sa kanyang balikat. At sa pagkakataong yun, nagtama ang paningin nila ni Nikolay at tila ba na estatwa silang pareho sa kanilang kinatatayuan. Si Yesha yun, na may kasamang 2 batang babae. Nikolay, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nasundan? Baka andito si Aryan ayoko ng away. Agad na kinuha ni Yesha ang batang hawak niya. Kinarga ito at nagmamadaling umalis. Pero hinabol lang sila ni Nikolay. Anak ko ba sila? Akin ba sila? Ha? Wala kang anak sa akin, Nikolay. Malakas na sinarado ni Nikolay ang pintuan ng sasakyan and he pinned Yesha at the car. Their eyes met, like a magnetic force. Tila ba may bumabara sa mga lalamunan nila na gustong kumawala sa mga pagkakataong yon. They deserve happiness. They deserve to know that I'm their father. Dugo ko sila. Dugo ko ang nananaligtay sa kanila. Marahas na hinawi ni Yesha ang kamay ni Nikolay, pero kinulong lang siya ni Nikolay sa isang mahigpit na yakap. Please, Yesha. Please tell them that I'm their dad. Kitagal kitang hinanap at hinintay na mayakap. Yesha. Paano kayo ni Aryan? Di ba kinasal kayo? Tinawag ni Yesha ang mga anak dahil sa pagiging makulit. Di kami kinasal, kaya wala kang dapat ipag-alala. Nakangiti namang tinawag ni Yesha ang mga bata at pinalapit sa kanilang ama. Madeline Ray, I want you to meet your dad. Yumuko si Yesha sa harap ng mga anak at tinuro si Nikolay na ngayon hindi mapigilan ang sariling umiyak. Dahil sa ilang taong lumipas, hindi niya man lang nalaman na may anak pala siya. Daddy!
Magiliw na sigaw ng dalawang bata habang kinukulit si Nikolay na kargahin silang dalawa, kaya walang nagawa ang binata na ngayon ay tatay na kundi kargahin ng mga bata. Isang banayad na halik sa noo ang binigay ni Nikolay kay Yesha bago sila nagyakapan habang yakap-yakap ang dalawang anak. Binili kita ng 100 piso pero habang buhay na kasiyahan ang binigay mo sa akin. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. At nang kasabay niyon ay ang paglaglag ng mga dahon galing sa puno dahil panahon na ng taglagas. Isang banayad na halik kasabay ng banayad na simoy ng hangin at ang mahihinang tawanan na puno ng pagmamahal ang namayani. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Sold to Mr. Cold Millionaire. Written by Margaret Ray. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!